Magandang umaga sa inyo mga kasangkay. Nandito ako para ipasikat sa inyo tong aking yung aking papaya na minarkot. Siguro may isang buwan kalahati na siya mga kasangkay. Ito na siya, oh. Medyo established na mga kasangkay. Ang plano ko sana ay subukan kong pabungahin yung ganitong klaseng ganitong klaseng papaya na native naman to eh. Pabungahin ko siya. Sa mga nga pala, ito yung scientific name ng papaya, Carica capayas. Ngayon mga kasangkay, yung pinagkuhaan ko niyan, mayroon pang isang sanga doon. Ginawa ko, pinagatan ko din. Narito na siya mga kasangkay, oh. Itatanim ko rin kagaya niya. Ito, pagmasdan nyo yung mga ugat niya kasangkay, medyo puti. Ayan, kung nakikita niyo, yan siya, halos magkaparehas. Bali kinuha ko to kahapon. Ayun, itatanim ko rin siya. Yan, parang ganyan din yan. Bali eksperimento ko to kung yung mga ganito ay kaya magbunga ng hindi gaano siya na malaki o matangkad. Ngayon meron yung kahit bahay ko may nagbibenta ng paso, yung tinatawag na terracotta na paso. Parang match siya kapag lilipat ko siya. Ayan, ganyan siya kalaki mga kasangkay. Ayan, pagmasdan nyo maigi mga kasangkay, yung kanyang mga ugat, mga puti pa siya, mga baby roots pa siya. Siya nga pala mga kasangkay, baka magtaka kayo o magtanong kung paano sa mga hindi nakakaalam, paano nga pala ito minamarkot. Madali lang to mga kasangkay. Hindi naman to binabalatan na kagaya ng mga kahoy o mga puno na binabalatan mo siya bago mo siya balutan. Ito hindi mga kasangkay, bibiyakin mo lang ito. Bibiyakin mo ng kalahati yung kanyang katawan. Tapos bali sasaksakan mo siya iipitan mo siya ng plastic para hindi siya maghilom uli. Tapos balutan mo siya ng tinatawag na sphagnum. Ayan, mga ilang lang ito, kasi mga binilang ko to, mga 12 araw bago siya nagugat. Ang importante mga kasangkay, hindi siya mabasa, kasi pag nabasa, yun ang magiging dahilan para siya hindi mag-success yung ating markot. Maaring mabulok. Minsan mo lang siyang basain yung lumot bago mo siya ilagay dyan. Pigaan mo yung magkaroon na siya ng moist, dahil pagka nasobran sa tubig maaring mabulok. Kasi itong papaya, base sa obserba ko, bali marami na siyang tubig sa katawan. Ibig sabihin hindi na siguro nangangailangan siya ng iba pang tubig, kaya nang buhayin. Ito di sa mga bundok nga mga kasangkay, napansin nyo, wala naman nagdidilig sa mga ito, lalo na sa mga bukid. Pero mas grabe pa yung kanyang bunga, mas hitik sa dami ng bunga. Ibig sabihin, para di siyang cactus na may kakayahan lumaban sa mga init, sa tag-init. Ganyan siguro ang karakteristik ng papaya mga kasangkay. Ayaw yan ng ayaw ng matubig, kalaban niya yung tubig. Kaya nga kung magtatanim tayo ng papaya, base sa obserbasyon ko, mas gumaganda yung papaya kapag yung pagtataniman niya ay medyo itawag na mga medyo mabato, at saka dahilig, yung hindi naistakan ng tubig. Mas magaganda ang tubo ng papaya. Sabi nga mas nahihirapan sila, mas maganda ang kanilang tubo. Kasi kung alagaan natin ng maigi, maganda yung pinaka medium niya, yung kanyang lupa, ay maganda siya sa unang rangkada ng pagtubo niya. Napakantaba, napakaganda. Pero nagdadaybak siya mga kasangkay. Mapansin mo yung talbos ng papaya, nangungulot, naninilaw. Tapos kung kailan may bunga, saka mamamatay.
At saka mga kasangkay, mahina din sila sa ano, sa yung ambon. Halimbawa mainit, tapos umaambon, tapos may talbos silang bago, mapansin nyo naninilaw, nagkakaroon siya ng punggos. Ang remedyo ko lang doon mga kasangkay, pag nakita ko na gano'n at may alaga na, kumbaga hindi naman ako masyado abala, hinugasan ko siya ng tubig, binabaldiyo ko yung kanyang talbos, hinugasan, para yung acid rain o yung bacteria na galing sa ano ay ma-flush, mawala. Yun yung sarili ko lang technique sa papaya. Nakaka-survive naman mga sangkay. At higit sa lahat, pag nakita nyo ng ulot na talaga at may bunga ng hinayang kayo, try nyo lang nilagyan siya ng fertilizer, yung tinatawag na urea, yung 046, para kasi yun, kung ngayon kasi parang pinaka booster niya yun eh. Kumbaga kung nangungulot man yung talbos niya, pag ano ng fertilizer, kasi ano yun eh, nitrogen, palalaparin niya yung mga dahon, kumbaga lalabanan niya yung pagkulot ng mga dahon. Yun ay base ko lang sa obserbasyon mga kasangkay. Sige po, maraming salamat. Yung palang bago nag-subscribe sa ano ko, sa channel ko, maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Bye.